Hello, welcome to Unicorn Princess Tarot. So, ito yung reading natin for water sign. Cancer, Scorpio, Pisces. Take only what resonates. Hindi to magre-resonate sa lahat, guys. Hindi naman po talaga natin makukulat ng energy ng water sign sa mundo. So, normal yon na hindi ka makarelate, hindi ka makaresonate. Pero okay lang yan. May mga next readings pa tayo if you want. Pwede ka magpa-personal reading, Jing Tarot reader. And by the way, magbibigay siya ng personal reading sa maswerteng mapipili niya dito sa ating mga channels. Ayan, mamimili siya ng pala-comment dyan or maaaring matuwa siya sa comment mo, ikaw yung mapili niya. Mag-comment ka lang. Please do subscribe ha. Kung hindi ka pa nakaka-subscribe, maaaring ako na yung makapagbigay ng guidance sa'yo. Nine of Swords, the Ace of Cups, this is your main energies at saka love reading to. So, yung isa ay kukunin natin as your person's energy. Ace of Cups, what's with the Ace of Cups? Kunin natin yung magka-clarify dyan. The Seven of Pentacles, so for your person, ano tong energy ng person mo? Guys, pwedeng magkapalit-palit ang roles, depende sa nangyayari sa inyo. Bahala ka na ilagay ang sarili mo sa sitwasyon. Pwedeng sinasabi kong ikaw, pero pwedeng yung person mo yon. Pwedeng sinasabi kong person mo, pero ikaw yon. With the Ace of Cups, nakakita tayo ng new love sa'yo. Especially with the Seven of Pentacles with regards to your money, career. Pwedeng unti-unti ka na nagiging masaya. Na parang, uy, ang saya-saya ko naman dito sa place na ito. Saya-saya naman ng mga kasama ko, katrabaho ko, ganyan. Maybe sa negosyo, if you do have business, pwedeng nagbubunga na ito. So, nakikita natin ang saya-saya. Yon ang energy mo, no? And also, nare-receive mo rin yung love pabalik sa'yo. So, pwedeng give and take lang ito pagdating sa place kung nasaan ka. And also, at the same time, if you are in a relationship, maganda kasi nagbubunga din yung relasyon ninyong dalawa. May pagtutulungan, may happiness. Yung mga tao sa paligid ninyo, ramdam nila kung ano man yung pagmamahalan, pagtutulungan na nangyayari sa inyo ng person na ito. Yon ay kung may connect ka, kung may karelasyon ka. Kung wala, okay lang. Okay, for your person, nakakita tayo dito ng problems. Nine of Swords. Nasasaktan siya, nalulungkot siya sa kung ano man yung disconnection at ending na nangyayari sa inyo. There's separation between the two of you. And with the King of Swords, bakit ganito? Medyo weird kasi kanina ang ganda ng energy ng feelings and emotions for you pagdating sa paligid mo. So, I don't know if you're dealing with someone else pa or maybe hindi mo alam na itong person na ito in the past ay still nasasaktan pa rin sa'yo. Pwedeng ganun eh. Kasi itong person na ito, high chance, may separation na, may ending na. So, pwedeng ikaw nakafocus ka sa mga bago, sa mga kung ano yung mga nasa paligid mo. Tapos, hindi mo alam si past mo nasasaktan pa rin para sa'yo. Sa separation ninyo. Maybe hindi lang mo alam or hindi lang halata, ganun. But your person is really heartbroken here. So, ano yung mga nasa isipan ninyo dalawa ng person mo? Ano yung mga nasa isipan ninyo dalawa ng person mo? Ano yung mga nasa isipan ninyo dalawa ng person mo? Spirit guides, angel guides. Okay, mga nasa isipan ng person mo, ninyo, ng person mo, sa iyo muna tayo ha. The Empress and the Page of Swords. Teka lang, kukunin ko rin yun sa person mo pala. Wait lang, shuffle ko lang konti. For water sign, please. For water sign. Nasa isipan ng person mo for water sign. Spirit guides, angel guides for water sign, please. One last shuffle for water sign. Nasa isipan ninyo ng person mo. Nine of Wands. Wait lang. Nakakaamoy ako ng grasa. This could be a reading. Nine of Wands, Strength card. Okay. Bottom of the deck is the Two of Wands. Ang focus mo kasi is yung sarili mo. Nagfo-focus ka sa mga makakapagpaayos pa sa'yo, makakapagpaganda pa sa'yo. Physically, babae man or lalaki. LGBTQIA+ are welcome. So, nakikita natin, nagfo-focus ka dito. What are these things that could help you look
or even feel beautiful. Ano to mga bagay na to? Pwedeng yung iba sa inyo, ang focus mo is mag-ayos ng sarili, magpaganda, pumunta sa gym, more on ganun eh. Pag-aayos sa sarili, physically, health, pwede rin yung health. Ay, kaya, mag-diet kaya ako? Kasi mas gaganda ako pag nag-diet ako eh. Parang ganun. Yung iba, ay magpa-massage kaya ako kasi parang feeling ko mas maganda sa health ko pag magpapamassage ako, mawawala yung mga sakit-sakit. Ganyan. Yun ang focus mo. Kasi with the Page of Swords, yung iba nga sa inyo, lalo na kung may money naman na, hindi ka naman na nahihirapan pagdating sa usaping pera. So, ang focus mo is magpabata yung iba. And, just to be happy sa kung ano yung mga meron ka na. Okay? Alam mo, ang okay ng side mo eh. Pero dito sa person, masyado to nagmamatigas. Maybe this person even block you. Or hindi kanya masyadong pinapansin in the past. Or vice versa. Pwedeng binlock mo na siya, hindi mo na siya pinapansin. Pwedeng ganun eh. But anyway, this person with the strength card, Leo energy, feeling niya, nasa isip niya ngayon is nagmamatigas ka talaga. Pwedeng feeling niya, wala ka nang pakialam sa kanya. Parang this person, hindi ko alam kung ano yung feeling na yun. Hindi ko masabi sa'yo, but I felt something. Hindi ko alam kung, basta ako, bigla ako natigilan. So, I don't know, bigla ka na lang rin ba natigilan dyan? This could be a reading. Like, maybe may nagpatigil siya. Like, yung iba kumikab. May kumalabit sa'yo. Something na basta parang nawala yung attention mo saglit. Anyway, sa nakikita natin dito, ang nasa isip ng person mo is that part sa kanya, naiinis siya. Bakit mo ako ginaganito? Parang gano'n. Parte sa person mo, bakit mo ako pinairapan ng ganito? Ba't ako na, minsan hindi mo naman siya inaano. Pero parang feeling niya, ikaw yung may kasalanan. Parang gano'n. With the Two of Wands, parang nagpaplano siya na regarding sa ending ninyong dalawa, ayoko na ng ganito, ako nai-stress na, gusto na kitang i-message. So, yung person mo, parang sa isip niya, nagpaplano siya na i-message ka. Pero yung iba, kung ikaw itong nang-block, so I told you, pwedeng may pambablock na ginawa, pwedeng, iniisip niyo, paano kita i-message? Gusto kita i-message. Paano ko gagawin yon? Eh, yung iba, hindi naman binlock, pero maybe hindi mo pinapansin. So, sa isip niya, kainis ka, bakit mo ako ginaganito? Gustong-gusto ko makausap ka, gano'n. And then yung iba naman, kung wala namang pambablock, wala namang etc. Pwedeng nang mamatigas lang din. Tapos nag-iisip lang siya na, bakit mo ako ginaganito? Ano kaya? Mag-message na kaya ako sa'yo. So may pagpaplanong gano'n. Ang gulo-gulo ng person mo. But all in all, wala kang pakialam sa kanya. So, what will happen in the future? Sige, teka lang. Alamin muna natin yung mga emotions. What is your emotions? Ang bilis ng emotion mo. You do have the Tower. Wala kang pakialam talaga. Tsaka pa feeling mo talaga nag-end na bala ka sa buhay mo. Yun lang yon. Easy as that. Kasi you are already happy with what you have. Okay? What you have right now is like something na hindi mo na nakikita yung sarili mo na in the future na dun pa siya. Hindi mo na hinahangad na alam mo yon, makita pa siya or makasama pa siya. Maybe in the past, naiisip mo yon. Pero for now, ayoko na. Parang ganun. Maybe may mga realizations ka din. For your person, ano yung mga emotions niya? For you, the Page of Wands. Itong person ito, gusto talaga niya na magkaroon ng pagme-message. Sa Four of Wands, Aries, Leo, Sagittarius energy. This person loves you. Mahal ka niya, pero gusto niya ng stability, marriage, commitment, live-in sa inyo. Gusto mag-live-in ka. Gusto niya ng maybe even kasal or pagsasama sa inyo. Ganon. Mahal ka niya to the point na gusto niya nang i-commit ang sarili niya sa'yo. Kaya lang nasaan ka? Yun ang tanong. Kasi with the Chariot, nakikita natin yung paglayo or pag-iwas mo sa connection ninyo ang dalawa. So what will happen in the future for the both of you? Yun ang tanong. Ano ang mangyayari? You do have here the Wheel of Fortune. And you do have here the Five of Swords. This is for your person. Clarify the Wheel. Ang bilis talaga ng cards pag ikaw. Kasi ikaw wala ka naman ng pakialam. The Three of Pentacles. Okay, what's with the Five of Swords? Okay, for your Five of Swords, Eight of Cups, and the Two of... Nandun pa rin talaga yung pagpaplano ng person mo. Three of Pentacles, clarify this. The Hermit. So,
This is the energy of, alam mo yung literal na ermitanyo, ayaw mo magpagambala sa tao to. So in the future, with the Three of Pentacles, I can see growth, pagpaplano, or like pakikipag-usap, pakikipag-meeting sa ibang tao, like maybe your friends or colleagues, para pag-usapan kung paano mas mag-grow yung career ninyo. Okay, kung paano mas, like this is like team building, or no, not team building, pag ah pag pag-uusap wherein may pagtutulungan sa inyo, pagsasalitaan or pagbabalik-balik ng salita na mas makakatulong sa growth, no? Para mas lumago kung ano man ito pinapalugan niya. Which is I can see big change, malaking pagbabago. Okay? Sa kung ano man yung mapag-uusapan ninyo. Malaking pagbabago, it's for the better. And with the Hermit, nakikita natin na ayun nga, wala kang pakialam sa person na ito. And then for your future, for the future of your person, nagtatry siya ng iba, pero nakikita natin na, iniiwan niya din, or siya yung iniiwan. Walang click. I feel like this person is, with the Two of Wands, nakikita natin yung pagpaplano pa rin ng person na ito, pag-ready niya, paghahanda niya, na maybe I feel like in the future, yung person na ito, willing siyang magpakatanga sa'yo. Ganun kanya kamahal kasi na-realize niya na pag ikaw yung minahal ko, willing pala akong ibigay lahat sa'yo. Ngayon ko lang na-realize kung kailan wala ka na dito. Okay, so thank you for watching. I love you all and bye-bye.